isuko natin sa Diyos. Lahat ng mayroon tayo na hindi kalooban ng Diyos, isuko natin sa Panginoon. We are willing to give up everything sa Panginoon. Kasalanan, mga bagay na ating ginagawa na nag-enjoy tayo, pero hindi naman yan ang nais ng Panginoon, hindi naman yan ang kalooban ng Diyos. Give up everything unto the Lord. Kailangan magiging willing po tayo na i-give up po natin if we want, ang sabi nga doon, na makaranas tayo or makamtan natin ang nais natin na tayo makasama sa ating Panginoon doon sa kanyang kaharian sa kalangitan. We have to give up everything na meron tayo na hindi naman kalooban ng Diyos. That's exactly the same attitude God wants us to have toward wealth. Maalala po natin sa mga previous po nating mga katuruan, ang sabi po doon, money is an excellent servant, but a terrible master. Unfortunately, sa panahon natin ngayon, many people in society are mastered by their money and able to control their greed. Sa panahon natin ngayon, lalong-lalo na sa pandemya, puro lahat po tayo, karamihan ng ginagawa ho natin ay online. Online ang mga transactions, online ang businesses natin ngayon. Maging ang mga illegal na bagay, online na rin. Alam niyo po, marami po ang manloloko sa panahon natin ngayon. For the love of money, ang sabi nga ng Biblia, for the love of money is the root of all evil. Tandaan po natin, ang pagmamahal ng salapi, ito ang pinakaugat ng lahat ng kasamaan. Money is not bad. Kailangan din natin ng pera. Pero kung ano lang ang dapat, kung ano lang ang meron tayo, kung ito lang po ang meron tayo, wag magiging kontento na lang po tayo. We have to, ang sabi doon, to spend wisely sa mga pagpapalang ibinigay sa atin ng Diyos. But marami pong tao sa panahon natin ngayon ay talaga namang gagawa ng kaparaanan upang, ang sabi nga doon, makamkam nila ang kanilang mga minimiti. Kahit sa anong kaparaanan. Kaya po, ang corruption po sa ating bansa ay talamak at talamak. At gaya ng privilege speech po ni Brother Eddie sa kanyang katuruan, makita po natin ang ating bansa po ay punong-puno ng corruption at tayo po ay hindi po nakaranas o hindi natin makakamtan yung grant ng ibang bansa para sa ating bansa. Pag sinabing grant, tulong sa atin ho yan, malaking halaga po sana. But, ang sabi nga doon, ang nasa pamahalaan po natin ay punong-puno ng corruption. Money is an excellent servant, but a terrible master. Kaya kailangan ang pera, hindi yan magiging master po natin. Ngunit sa kapanahunan ho natin ngayon, maraming tao, ang sabi nga po doon, they were mastered by their money. Hindi na mapigilan yung kanilang pagiging sakim na kumamal ng maraming pera kahit sa anong kaparaanan. Kaya marami po ngayon, sa online ho ngayon, maraming scam, maraming nanluloko. Kaya nga na-alarma po ang ating pamahalaan, even ang NTC o sino pa yung mga, even sa mga bangko o ano po yung mga nagpapaalala sa atin na mag-ingat po tayo sa ating mga deposito, sa ating mga account. Never to give any information. Kaya lang maraming tao pa rin ang nangluloko sa panahon natin because of their love of money. Kaya makikita po natin dito,
Yet God is more important than all these things in the world. He requires that we be willing to sell all for Him. Ano po bang ibig sabihin po dito? Yung ating pagmamahal sa salapi, pagmamahal natin sa sarili o natin, or whatever na masigit pa nating makaagaw sa ating pagmamahal sa Diyos, dapat isuko ho natin. Maging willing tayo na isuko ho natin. Willing to sell, ibig sabihin po, lahat niya ay willing po tayo na ibigay sa ating Panginoon. Hayaan natin ang Diyos na mag-control sa ating buhay. Okay? Mark chapter 10, verse 17 to 22. Makita po natin dito. Itong kwento pong ito. Sabi po doon, Mark 10, verse 17 to 22 tells the story of a rich man's encounter with Jesus. Okay? Ay, sorry. As Jesus started on His way, a man ran up to Him and fell on his knees before Him. Good teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? Why do you call me good? Jesus answered, no one is good except God alone. You know the commandments. Do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not give false testimony, do not defraud, honor your father and mother. Teacher, he declared, all this I have kept since I was a boy. Jesus looked at him and loved him. One thing you lack, he said. Go, sell everything you have, and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. At this, the man's face fell. He went away sad because he had great wealth. Ito yung kwento ng tao na lumapit kay Jesus. Na sabi nun, lumapit kay Jesus. At lumuhod at nagtatanong pa, what must I do to inherit eternal life? Akala siguro ng binatang ito o nung taong ito, i-komenda siya ng ating Panginoon. Hindi niya alam na alam ng Panginoon kung sino siya, alam na alam ng Panginoon kung ano ang meron siya. Sabi pa na, good teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? At ang sabi po ni Jesus, well, una, sabi niya, why do you call me good? Jesus answered, no one is good except God alone. Ngayon, sinagot naman po siya ni Jesus. You know the commandments. Do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not give false testimony, do not defraud, honor your father and your mother. Dito po makikita po natin yung mga bagay na ayaw ng ating Panginoon. Makikita po natin yung pagmamahal sa sarili, pagmamahal sa salapi, pagmamahal sa mga bagay, mamakumundong bagay. Even nakalagay po ito, do not defraud. Huwag kang mandaya sa kapwa. Huwag kang manloko sa kapwa. Do not give false testimony. Huwag kang magnakaw. Pero marami pong magnanakaw ngayon. Alam niyo po, napakaraming magnanakaw ngayon. Magnanakaw sa kayaman ng kaban ng bayan, napakarami po yan. Kaya ang bansang Pilipinas ay hindi talaga makausad-usad. Bagaman tayo po ang pinakamayamang bansa, isa sa pinakamayamang bansa sa buong mundo in terms of natural resources, maraming naghihirap sa atin. Why? Hindi pa inaalaw ni Lord na ma-explore ng bansang Pilipinas ang totoong yaman, ang yaman ng Pilipinas. Napakarami po ho yan. Hindi lang, kaya nga pinag-aagawan po tayo ng bansa, ibang bansa. Ang pinaka-purpose po nila, kunin ang Pilipinas, sakupin ang Pilipinas dahil nasa Pilipinas ang pinakamayaman ng mga mineral resources, natural resources po ng buong mundo ay nakikita po sa Pilipinas. Pero, alam ko po na in God's perfect time,
na kapag tayo po ay makapaglagay ng tamang mga opisyalis, tamang mga nasa pamahalaan, at may takot sa Diyos, wala pong dahilan na hindi ipagkaloob ng Panginoon ang kayamanan na minimithi natin. Nanampalataya po tayo, nanampalataya po ako na ang bansang Pilipinas ay magiging pinakamayamang bansa sa buong mundo in God's perfect time. Okay? Dapat lang muna maalis ang mga taong nasa pamalaan na super kurap po at wala po silang pakialam sa kapwa. Now, makita po natin, balikan po natin yung binata, lumapit kay Jesus. Ang sabi nga doon, doon sa verse, dito, Teacher, he declared, nung sinabi ni Jesus na do not commit adultery, do not steal, do not murder, do not everything ang sabi po doon. Sabi po ng binata, Teacher, he declared, all this I have kept since I was a boy. Tingnan mo, makita po natin, may kunting pagmamayabang pa. Guro, ginawa ko na lahat yan. Since I was a boy, ginawa ko na lahat yan. Siguro, baka akala niya itatapikin sa, oh, good job, good job, good job. Pero alam niyo po, tiningnan lang siya ni Jesus. At may pagmamahal na sinabi po sa kanya. One thing, at sinabi po sa binata, one thing you lack. Go, sell everything you have, and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. Yan po ang sagot ng ating Panginoong Jesus. Isang bagay lang na kulang lang sa iyo. Itong pagkasabi po ni Jesus dito, he looked at the eyes of the man ng may pagmamahal. Sinabi niya to ng maayos. At ngunit, nung narinig po to ng binatang ito, ng lalaking ito, ang sabi po doon, makita po natin ang reaction ng mukha. At this, the man's face fell. Biglang nalungkot. Biglang bumagsak ang kanyang katawan.